Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ang inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At siyempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay tago lamang natin sa pangalang Victor. Bueno, basahin na natin ang liham ni Victor. Dear Kuya Peles, kapag mahal mo talaga ang isang tao, ay hindi mo siya kayang tiisin. Mangingibabaw at mangingibabaw pa rin, kuya, ang pagmamahal. At masasabi kong ito, kuya, dahil nangyari na ito sa akin. Itago na lamang po ninyo ako sa pag-aaral, Victor. 50 taong gulang. At may asawa at 2 anak. Kaya po ako lumiham sa inyo, kuya, dahil sa aking problema. At para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Bakit nagawa ni inay ito sa atin? Kung kailan siya tumanda. Ate, baka may pinuntahan lang siya. Malay natin, sa makalawa, uuwi na siya. Mahigit 2 linggo na, Mikay. Ano pang inaasahan mo? Hindi naman sila nag-away ni Itay, hindi ba? Yun na nga eh. Kaya nga ako nagtataka kung bakit umalis si inay nang hindi nalalaman natin at hindi nagpaalam kay Itay. Alam mo ate, may napapansin ako kay Itay. Lagi siyang malungkot ngayon. Oo nga eh. Mula nang hindi na umuwi si inay, parang ang tahitahimik na niya. Hindi naman siya dating ganun ah. Masyado niyang dinibdib ang pagkawalan ni Inay. Ano ate? Bakit ikaw ba? Hindi mo ba namimiss si inay? Namimiss ko siyempre ate. Yung paggising mo ng umaga, nakahanda na yung baon mo para sa school, at tuwing umaga, ginigising tayo. Ano kayang dahilan at iniwan tayo ni inay? Wala man lang tayong balita sa kanya mula nang umalis siya eh. Alam mo, naaawa ako kay Itay. Lagi siyang malungkot ngayon eh. Ano kaya kung kausapin natin siya? Hayaan mo, kakausapin ko siya mamaya. Sige ate, kausapin mo siya. Nag-aalala ko sa mga anak ko. Alam kong naalaala nila ako ngayon. Mga nag-aaral pang mga yan. Bakit? Nagsisingil ka ba kung bakit ka sumama sa akin? Hindi mo rin ako masisisi na naiisip ko ang mga anak ko. Ikaw kasi, bakit hindi mo na ako nahintay noon? Akala ko kasi noon, hindi mo na ako babalikan eh. Anong hindi? May importante lang kung inasikaso noon. Pagbalik ko, kayo na ni Victor. Kaya nasaktan ako. At nagpakalayo-layo. Hanggang sa makilala ko ang naging asawa ko. Pero hindi ako maligaya sa kanya. Ni isang anak, hindi kami nabiyayaan. Dennis, babalik na ako sa pamilya ko. Ano ka ba? Ano na lang sasabihin ng asawa mo sa'yo at mga anak mo? Bahala na. Naaawa na ako sa kanila. Ngayon pa, na nagkaroon na tayo ng pagkakataon na magbalikan. Pero mali ito, Dennis. Mali. Hindi mo na ba ako mahal?
Mag-isip kang mabuti. Itay, kumain na po kayo. Mamaya pa, anak. Hindi pa gugutom eh. Itay, kahapon pa kayo hindi kumakain ah. Kumain ako kagabi, anak. Bakit parang hindi yata nababawasan ng niluto kong ulam kagabi? Anak, Itay, kung talagang mahal tayo ni inay, babalikan po tayo. At isa pa, hindi natin alam kung saan siya nagpunta. At itay, anong dahilan pala? Bakit niya tayo iniwanan? kasalanan ko ito eh. Ho? Anong ibig niyong sabihin, itay? Wala, anak. Wala. Sa akin lamang yan. Itay, anak niyo po ako. Kung ano man yun, naiintindihan ko po kayo. Wala. Kalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo. Wala yun, anak. Wala. Sige, kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero kung akong tatanungin mo, dapat huwag ka nang bumalik sa pamilya mo. Nandito ako na nagmamahal sa'yo. Dennis, may mga anak ako. Puro mga babae. Dalaga na sila. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Kailan mo gusto umuwi sa inyo? At ihatid na kita. Nako, wag na Dennis. Baka makita ka pa ng asawa ko. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip niya. Sigurado ka na hindi na kita ihahatid. Ako na ang bahala. At may naisip na akong dahilan kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa asawa ko. Sige, ikaw ang bahala. Pero kapag sinaktan ka ng asawa mo, bumalik ka sa akin. At pupunta na tayo sa London, sa pamilya ko. Sige. Salamat na lang. At talagang hindi ko pala kayang iwan ang pamilya ko. Mahal ko sila. Sino kaya ito? Gabing-gabi na. Mabuksan mo ng pinto. Mirna. Mirna. Saan ka ba nagpunta? Nag-alala kami sa'yo ng mga anak mo. Huwag kang Mila. maingay. Baka magising ang mga anak mo. Tulog na sila. Kanina pa. Lagi kanilang tinatanong sa akin eh. At hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila. Victor, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Teka. Ano ba yun? Bakit ka umiiyak? Ha? Sabihin mo sa akin. Nagkita kami ng dati kong nobyo, si Dennis. Di ba kilala mo siya? Oo. Kilala ko siya. Makinig ka. At ikukwento ko sa iyo ang lahat. Ikinuwento sa akin ng aking asawa kuya ang nangyari. At naintindihan ko siya. Dahil may kasalanan din ako noon kuya sa kanya. Pinilit ko din siya kuya noon kahit wala siyang pagmamahal sa akin.
Pero nagawa ko yun dahil mahal na mahal ko siya. Kaya ako siya pinakasalan. At walang kaalam-alam ang aming mga anak sa nangyari. At anak, Mikay, andito ng nanay niyo. Umuwi na siya kagabi. Totoo po, Itay. Nandito na si Inay. Oo, anak. Dumating siya kagabi. Salamat naman. At umuwi na si Inay, Itay. Alam kong hindi niya tayo kayang iwanan, anak. Mahal tayo ng ina ninyo. Kaya bumalik siya. Saan ba siya nagpunta, Itay? At halos 3 linggo na wala sila. Mahabang istorya, anak. Ang importante, bumalik na siya sa atin. Miss ko na rin si Inay, Itay. Wala nang kumigising sa akin tuwing umaga. Hayaan mo. Siya nga pala. Nasaan ang ate mo? Tulog pa ba siya? Gising na siya, Itay. Hayaan niyo. At ako na magsasabi sa kanya na nandito na si Inay. Mamaya mo pa sabihin. Dahil nagluluto pa ang nana ninyo. Naku, Itay. Namiss ko ang mga luto ni Inay. Akala ko, hindi na tayo babalikan ng inay mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal naman niyo si Inay, ano, Itay? Oo, anak. Mahal na mahal ko siya. Ate, nandito na si Inay. Umuwi na siya kagabi. Ano? Kung nandito na siya, Hindi mo ba siya na-miss, ate? bakit naman ako mangungulila sa kanya? Aalis-alis, tapos babalik siya na parang walang nangyari. Ate naman, nanay pa rin natin siya. O bakit niya nagawang iwan tayo nang hindi nagpapaalam? Pati si Itay, hindi alam ang gagawin niya. Ate, sabi ni Tay sa akin, mahabang istorya daw sabi niya. Wala akong pakialam kung anong dahilan niya. Kaya pala tayong iniwan ng ganun-ganun na lang. Di man lang siya nag-isip. Ate, may dahilan siguro, kaya umalis si Inay nang biglaan. Kung ano man yun, imposibleng hindi alam ni Itay. Ate! Dito na palang Inay Itay. Oo, anak. Umuwi na siya kagabi. Bakit? Hindi mo pa kayo nagkakausap? Wala akong ganang kausapin siya. Anak, bakit ka naman ganyan sa inay mo? Ha? Sina? Sa ginawa niyang pag-iwan sa atin ng halos 3 linggo, babalik siya dito na parang walang nangyari, ha, Itay? Huwag kang ganyan sa inay mo. Ha? Ina mo pa rin siya. At anong dahilan niya sa inyo, Itay? Nagpaliwanag ba sa inyo, ha? May hindi ka alam sa amin ang inay mo. Wala akong pakialam sa kanya. Ay, Itay! Hindi namin kayo pinalaki ng ganyan. Para sagot-sagutin ako na parang hindi nyo kami magulang! Bakit, Itay? Hindi niyo ba alam ang ginawa niya, ha? Bakit ikaw? May alam ka ba? Oo! May nakakita kay Inay. May kasama siyang lalaki na mukhang mayaman. At sinabi sa akin yon. Sina? Oo, Itay. Kaya masakit ang loob ko dahil niloloko kayo ni Inay. At pagkatapos, babalik siya dito na parang walang nangyari. Sumagot pa kayo, Itay! Sumagot kayo!
hayaan mo ng anak mo, Victor. Totoo naman, hindi ba? Pero Mira, hindi niya alam ang dahilan. At yun ay, hindi na niya kailangan na malaman pa. Ano kaya kung sabihin natin sa kanya para maalis ang hinanakit ng anak natin sa Mirna, akin? hindi na kailangan na sabihin pa natin sa kanya yun. Sa atin lang yun. Mabuti pa si Mikay. Nakakaintindi siya. Mabait ang anak natin na yan. Si Sienna ay may pagkasuplada siya. Kaya hayaan mo na siya. Baka mas lalo siyang masaktan kapag nalaman niya ang buong katotohanan. Sige. Ikaw ang bahala, Mirna. Ikaw ang bahala. Sa nangyari niyon, kuya, na pag-iwan sa amin ni Mirna, ay nasaktan ang isa naming anak na si Sheena. At may nakakita pala sa nanay niya na may kasamang ibang lalaki. Kaya doon siya nagalit sa kanyang ina. Dapat po ba, kuya, na sabihin ko na sa aming anak ang tunay na dahilan kung bakit naging kami ng nanay nila? May malalim na dahilan, kuya, kung bakit nangyari yun. At sana po ay matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang. Victor. Alam mo, Victor, may karapatan din ng anak mo na malaman niya ang tunay na dahilan. Para naman sa kanyang kaalaman. Siyempre, babae yan, Victor. Nahihiya yan. Kaya sa palagay ko, Victor, dapat na ipaliwanag mo lang unti-unti yan sa anak mo. Lalo na dyan sa panganay. Kung ano man yan, ipagtapat mo sa kanya para maintindihan niya. Siguro naman kailangan mo ipaliwanag lang maigi sa kanya. Para mawala na yung kinikimkim niyang galit sa nanay niya. Huwag mong hayaan na sa iba pa manggaling yan o kaya lumala ang sitwasyon nyo. Okay lang yan, Victor. Sa panahon ngayon, hindi na mabigat na kasalanan yan. Kaya para sa ikatatahimik ng lahat, lalo na yung anak mo, bakit hindi mo subukan? Ipaliwalag mo sa kanya kung bakit ganyan ang nangyari. Alam ko, Victor, dalaga na yan, maisip na yan, maiintindihan niya yan. Nasa gustong edad na yung anak mong panganay. 18 na siya. Mahirap ang may tinatagong lihim, Victor. Maniwala ka sa akin. Walang lihim na hindi mabubunyag. Tandaan mo yan. Ganito na lang ang gawin mo. Kapag nakahanda ka na magsabi sa anak mo, siguro magharap-harap kayo kasama ang asawa mo at mga anak ninyo. Total, hindi naman nakakahiya yan Parte yan ng mga pinagdaanan ninyo. Nung kabataan nyo pa, kung bakit kayo nagkatuloy yung dalawa. Kaya, ipaliwanag mo yan sa anak ninyo na kaharap ang nanay nila. At sinisiguro ko sa iyo, Victor, na pagkatapos ninyong ipagtapat yan, ay mawawala na ang galit ng panganay mong anak sa kanyang ina. Bueno,
Iyan na lamang ang masasabi ko sa iyo, Victor, at naway, kahit papaano, ay napayuhan kita sa iyong nilapit ng problema. Mayroon mga kaibigan hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at pilan, inyong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.